Ito po. Yung pagharap po ni BP Sara, nagpasa po siya ng counter affidavit dito po sa reklamo sa kanya ng NBI, no? At kasama pa po pala diyan na pinadidismiss niya na yung kaso. Ayon po dito sa Philippine Star, si BP Sara po, Vice President Sara Duterte has asked the Department of Justice to junk the inciting to sedition and grave threats complaints filed against her by National Bureau of Investigation in connection with her alleged assassination threat against President Marcos and some of his family members. Yan po yung sinabi na kung siya ay tetigihin, meron na siyang naupahan na alam niyo po, may precondition di ba? Hindi po niyo pwedeng sabihin na may threat siya. No? Magkakatotoo lang yung threat niya kung siya ay dededoin. Paulit-ulit tayo dyan, no? Ngayon lang po ako nakakita na nagsabi na pag ako namatay, marami pong ganyan eh. Ako nakarinig mismo eh. Pag ako namatay ako dahil sa konsumisyon sa'yo, mumultuhin kita, hindi kita patatahimikin. Ibig nyo sabihin, yung tao na yun, i-grave threat nyo pa. I-grave threat nyo yun? Kinausap. Maraming salamat sa correction. Meron na siyang kinausap. Hindi pala inupahan. Correction. Thank you very much po sa pagko-correct. Na meron na siyang inupahan na just in case na siya po ay matetegi, yung inutusan niya, pinakiusapan niya na ipaghiganti siya. Actually, ipaghiganti, di ba? So, magte-trigger lang po yun, yung sinasabi niyong death threat, kung siya ay matitigok. Pwede nga natin sabihin na yun ay deterrent eh. Kung may nagbabalak na mategi siya, teka muna, may pinagbilinan na pala to. May pinagbilinan na John Wick to. Okay. Kaya ako naniniwala ko, ang pinaka tamang boto, yung mga boto po ng mga OFW, kasi hindi po sila apektado ng ayuda eh. Alam niyo ba yun? Sa dami po ng sila po yung nag-aayuda rito sa Pilipinas. Yung OFW po nag-aayuda sa Pilipinas. Yung OFW po ang single-handedly kaya po tayo nakakasurvive. Hindi po dahil sa kagalingan ng ating kaya hindi pa tayo ngayon durog na durog. No? Hindi po dahil magaling si BBM, magaling yung mga tauhan niya. Kaya po tayo ay singhap pa, nakakasurvive pa tayo dahil po sa dami ng OFW. Yun na lang nga putya. Correct. Kaya nga hangga't meron nagkakagulo sa ayuda, hangga't merong namamatay na, alam niyo sa ibang bansa, siguro hindi po nila maiisip yan, no? May namatay dahil pumipila sa ayuda. Never siguro nila maiisip na, paano nangyari yun? Only in the Philippines na magaganap po yan. Na may namamatay na nagkakagulo sa ayuda. Bakit wala? Wala bang kakayahan ng mga hindi na nga lang po hindi na lang po pag yumaman ng Pilipinas. Pag kumikita ka, no?
Pag kumikita ka, hindi ka po after na, o pila kayo dito, pahaba. Yung 4 piece na lang eh. Dati nung nasa gobyerno pa ako, siyempre pareho kayong ano, di ba? Pareho kayong ang pila nyo pag sweldo. Minsan nasasabay eh. Sweldo ng 4 piece tsaka sweldo sa government eh. Land bank. Kaya ang ginawa ng ano, yung wini-withdrawhan namin dyan sa may bandang tungko, iba yung pila ng 4 piece. Kasi kawawa naman yung haba ng pila ng 4 piece lagi. Ang haba ng pila sa land bank. Ewan ko kung land bank pa rin ang 4 piece ngayon. Bakit po sa land bank sila? Siyempre, pag sa ibang bangko, may kaltas pa eh. Kaya magtsatsaga sila na mahaba, walang kaltas. Kaya ang ginawa nun sa tungko, magaling eh. O dito, 4 piece lang. Dito yung mga in general, yung mga ibang government employee. Bagay na bagay daw sa akin matukhan. Pinagbabantaan mo ba? Walang Maya naman. Matagal na kasi ako retirado. Early retirement na ako. Saan lugar may namatay sa pila ng ayuda? Hindi po ayuda to. Payout daw ng mga payout daw po ng mga anong tawag diyan? Ng mga poll watchers. Maniniwala kayo magkakagulo sa payout. Nagkaroon ng stampede dahil gusto lahat makapasok sa hotel. Hindi ka panipaniwala eh. Okay. Kaya po, dahil nasanay na po, ang dami namimigay ng ayuda, AIX, Tupad, etc. Baliwala na po yan. Pag may mamigay pa ngayon, dagdag na lang din yan. Iboboto pa rin nila yung kursunada nila. Hindi po automatic na namili kayo ng boto ngayon. Maganda nga yan eh. Para makita po ng tao na pwede na palang manalo nang hindi ka bumibili ng boto. Tanungin nga natin, no? Tanungin nyo po sarili nyo. Minsan pinag-isipan ko yan. Bakit kinakailangan mamili ng boto? Halimbawa, alam mong namimili ng boto yung kalaban mo. Bakit napupuwersa ka mamili ka rin ng boto? Pag hindi ka nabili sa mga city kasi o lalo na sa mga municipality, putya, daan lang nagkakatalo, di ba? O 1,000 boto nagkakatalo. So kunwari, bumili ka ng hindi mo na masigurado na yung bibigyan mo ng pera iboboto ka. Pero at least ako iniisip ko yan. Bakit nga? Kung binigyan ka ng pera, sigurado ba yung namigay sa'yo ng pera na iboboto ka nila? Hindi nga sigurado. Pero pag hindi ka namigay ng pera, sa kalaban mo namigay ng pera boboto. O kalahati na lang. Halimbawa, namili ka ng 10,000. 10,000 katao. 10,000 kung nagbayad ka, magkano babayaran ngayon? Palagay nyo na 1,000. Di ba? O yan, 1,000. So 1 milyon, 10 milyon yan. 10 milyon yung 10,000 tao. Bumoto sa'yo kalahati. O di may 5,000 ka. Alam niyo yun? Kung hindi ka bumili, mahirap pa rin, mahirap pong ipaliwanag ng, pero alam niyo yung sinasabi ko eh. Yung probability, kalahati lang makuha mo doon. Kaysa kung hindi ka bumili, nakuha niya kalahati, 5,000 nakuha niya, ikaw, wala ka nakuha. Kumbaga, may 50% ka,
Sa pag hindi ka bumili ng boto, 25%, malaking diferensya. Anyways, bahala. Basta nakikita ko po ganito. Ang nakikita ko po riyan, malakas yung epekto nung ginawa ni BP Sara na pumunta siya mismo dun. Sino yung kalaban ng mga kalaban niyang congressman, dinayo niya. Sa Maynila, kitang-kita na yan, natin yan dahil televised eh. Tapos dito rin sa Batangas, no? Talagang pumunta ron si BP Sara. At hindi lang po yan sa nagsalita doon, umikot-ikot din po yan. Kaya ang laking bagay ni BP Sara sa pangangampanya eh. Ang laking bagay ni BP Sara. Yan talaga yung tunay na politiko na talagang marurunong sa kampanya. Si BP Sara. Tinarget niya talaga na puntahan. Gusto niya matalo kasi malakas ang impact nun eh. Pag maraming congressman na bumabastos kay BP Sara, no? Eh natalo. Putyan, lakas ng impact niyan. Oh. Ako, eto tignan po ninyo yung pananaw ko kasi as politician, hindi po yung dinadamdam. As politician po, ano po epekto kay BP Sara pag nanalo si Aimee? Hindi ko sinasabing wala na tayo sa kampanyahan eh. Pero ito po ang analysis ko. Pag nanalo si Aimee tsaka si Camille Villar, alam niyo ang dating sa tao niyan, ang nagpanalo diyan si BP Sara. Totoo po 'yun. Tapos ang dating po niya sa mga politiko at saka sa mga oligarko. Bakit ko po sinasama yung oligarko? Kasi sila yung nagpopondo sa mga politiko eh. Ang dating po niyan, hindi natin po pwede si BP Sara na baliwalain, no? Kasi magiging future president to. Ibig sabihin, yung pagpe-flex ng muscle ngayon ni BP Sara, regardless, no, sabihin nyo na mga traidor yung mga yan, o bakit marami kayong question sa mga endorsement ni BP Sara. Ako, naniniwala ko, ngayon yung time ni BP Sara na mag-flex. Ngayon yung time niya na magpakita na totoong may power siya. Ngayon, kinakailangan ni BP Sara makita ng mga politiko, lalo na ng mga mananalong senador, na future president to. Hindi natin pa pwedeng. Kasi kung, alimbawa, wala nangyari rito sa laban natin, Duterte o sa plus 2, wala nangyari. Putya, pwede na palang yan. Wala naman palang lakas yan si BP Sara eh. Wala ka naman talagang lakas, BP Sara. Diba? Ganun yung isipin nila. Pag iniisip nila, dineklara nila na has-been na yung mga Duterte, pwede na nilang tablahin yan sa impeachment. Pero pag nakita nila na, halimbawa, majority ng nanalo sa Senado ngayon, kung majority ang nanalo sa Senado, lusot na si BP Sara, di ba? Pero hindi lang po yun eh. Yung mga congressman apektado nun. Pucha, future president to. Kinakailangan natin luminya na rito. Baka mangyari, isa katuparan yung kagustuhan ni Cardema na ma-impeach si BBM. Kasi mag-iisip na yung mga congressman eh. Pucha, future president to. Kanino tayo kakampi? Sa future president?